Hello mga kapambira, good morning at welcome back po sa ating channel. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo at re-reaksyonan po natin itong nasa taas mga kapambira. Ito po ay related po ito sa usaping paniniwala na naman natin. Relihiyon po ito. Ito po si Hinirang, isa pong content creator. Di ko po alam po ano po yung ano lang kasi nag-appear lang kasi sa wall ko. So napanood ko po yung kanya content. Ang title po niya dito ay Pastor, Pastor, Impostor. Pare-pare maliit na ba ang koleksyon? So, ang paniniwala yata po nito ni Hinirang ay naniniwala po siya sa ama na lumikha. Meron daw pong isang ama na lumikha at hindi po siya naniniwala na ang kumbaga ay hindi po siya naniniwala sa pagsamba sa templo na tayo mga Kristiyano ay sumasamba, dumadalo sa simbahan, kung ano man pong religion natin, mapa-Katoliko tayo, born again, o kung ano pa man. Hindi po siya naniniwala do'n. Ang pinaniniwalaan po niya, siya po ay sumasamba sa Ama, pero sa ano, hindi po siya pumapasok ng gusali para sumamba. Okay, pakinggan po natin mga kapambihira. Basher po natin. Aha, Kasi inuulan ng bash po yung page natin. okay. Ang nang babas po sa akin mga pastor o Aha. kaya yung magagaling sa Biblia. Okay, bakit siya binabash? Meron daw siyang nakaraang post. Sige, balikan natin yung mga nakaraan niya. Pero reaksyonan ko muna 'to, itong post niya dito. Sinasabi kasi nila na Okay, kinasusuklaman ng ama okay. ang mga anting-anting. Yes, totoo po 'yun. Biblical po 'yun. Ito pong suot ko ay hindi po anting-anting. Yan, perlas po yan. Ayan, Aha, kita nyo, may ilaw pa yan. Iba-iba ng kulay. okay. Bato ara, onyx. Nakasulat din naman sa Biblia yan. Oh, nababanggit nga po yung onyx do'n, bato 'yun, eh. Okay. Aha, Ang anting-anting po, ipapaliwanag ko sa'yo. aha, Ikaw na pastor ka, ikaw aha, na Kristiyano na okay. magaling sa Biblia, napakialamero. Aha. Ang Kristiyano po ay gawa ng kamay ng tao. Akala ko ipapaliwanag niya yung anting-anting. Ang ipapaliwanag pala niya yung Kristyanismo. Sige, sige. Tapos luluhuran mo. Aha, Yung mga simbahan nyo, gawa yan ng kamay ng tao. aha, Nagsisimba ka sa loob ng simbahan nyo. okay. Nakadisplay pa yan yung mga sinasamba nyo sa loob ng simbahan nyo. Ayun, pinatatamaan po niya dito yung idolatry. Pero kasama pala yung building sa idolatry. Yun yung kanyang paniniwala. Lahat po ng gawa ng tao ay bawal sambahin. Kahit nga yung simbahan nyo ay gawa ng tao. Tama. Tandaan po na Tama. Hindi naman gawa ng baboy yun, yung simbahan. Kasi tao lang yung may kapasidad mag-construct nun, hindi naman baboy. Pwede siguro in the near future, robot na yung gagawa nun. natin, ang ama na siyang lumikha ay hindi po naninirahan yan sa loob ng simbahan. Tama, biblically speaking, paanong makakapanirahan ang Diyos sa templo? Kasi nabanggit na rin po yan sa Biblia na ang ang itong mundo natin, ito yung kanyang tungtungan. Oh, tungtungan lang niya 'to. Paano nga naman makakapanirahan? Nasa ano po 'yan, biblical po 'yan. Hindi po talaga naninirahan sa templo ang Diyos na gawa ng tao. Yes, biblically speaking. Totoo po 'yan. Basahin mo sa Biblia mo. Ayan, agree po ako diyan. Agree po ako Kinamumuhian nga diyan ng ama na hindi po talaga naninirahan ang Diyos sa mga gusali. Okay? yan. Sapagkat ang ama na siyang lumikha ay nakatira mismo sa kalikasan. Ayun lang, do'n lang sumablay. Sa kalikasan. Ano na po yun, footstool nga lang yung ano natin eh. Ah, yung kasama po sa created things, yung kalikasan, tungtungan lang po yun ng Diyos. Paanong titira? Yun lang, doon lang sumablay. Ang Misaya kahit kailan hindi po yan nagsimba na nalangin sa loob ng simbahan. Pakitaan mo ko ng isang bersikulo na ang Misaya ay nanalangin sa loob ng simbahan. Ayun, ang hinahanap niya ay nanalangin, pero mismo pong si Lord Jesus Christ ay pumunta po sa sinagoga para tumupad sa kautusan ng Sabat. Ito po yun mga kapambihira, matatagpuan po natin sa Luke chapter 4 verse 16. Sabi po dito, at siya ay pumunta sa Nazaret, ang lugar na kinalakihan niya. Ayon sa kaniyang kinaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ayon sa kinaugalian, pumasok po sa sinagoga sa araw ng Sabat. So, malawak na usapin po yung Sabat at yung sinagoga, yun po yung templo na kung saan doon nagkakatipon yung mga Hudyo that time. Okay? Yun po yung ginagawa ni Jesus Christ. And then, siya ay tumayo upang magbasa. Ibig sabihin, nag involve po siya dun sa gawain doon ng paglilingkod sa araw ng Sabat.
Hindi naman po diyan direktang sinabi na siya ay nanalangin kasi ang hinahanap po niyang words ay nanalangin si Jesus Christ para sa loob ng templo. Nanalangin si Jesus Christ sa bundok, sa Mount of Gethsemane. Nanalangin po siya doon. Pero dito sa templo, wala pong direktang sinasabi na siya po ay nanalangin. Pero sumusunod po siya sa kinaugalian ng mga Hudyo. Okay? Okay, balik tayo kay Hinirang. So, kung ang hinahanap mo ay nanalangin, possible nanalangin din po siya sa loob ng templo kasi nagbabasa nga siya ng kasulatan. Possible din po na siya ay nanalangin. Kasi basically, ang ginagawa po sa loob ng templo, nananalangin, nag-aaral, nangangaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay. Tuloy. Ang idolatry po ay paggawa, pag-ukit, Okay. at pagluhod sa isang bagay na Ayan. Diyan ako, agree ako dyan. Agree po ako dyan kay Hinirang. gawa ng tao. Mhm. Yung mga simbahan nyo, ginawa ng tao yan. Okay. Kayo ang idolatry. Ay hindi naman po hindi naman po idolatry agad kung may simbahan kang itinayo o na building, structure para magkatipon-tipon kayo. Hindi naman po agad idolatry 'yun. Kasi sa Old Testament nga po kung inyo pong babasahin, inutusan din po yung mga sino bang inutusan gumawa ng templo? Si Solomon, gumawa po siya ng templo para ah, meron pang may blueprint pa po 'yun yung temple na ginawa nila, 'di ba? May blueprint pa po 'yun. And then, sa panahon po natin ngayon, kung di po ako nagkakamali, tinatayo na po yung third temple. Tinatayo na po yun or on process or ongoing po yung pagtatayo. Correct me if I am wrong, pero yun po yun. Kasi sa paglipas po ng maraming panahon, nasira yung templo na yun, may pangalawang templo, tapos ngayon po ay pangatlong templo na po yung itinatayo. Okay, at meron po yung connection sa eschatology, sa wakas ng panahon, sa darating na katapusan ng daigdig. Okay? Namumuhian kayo ng Ama na siyang lumikha. Kaya nga puro lindol tayo ngayon dito sa ating bayan ngayon. Okay. Sige. Idolatry, kinamumuhian ng Ama, kaya daw puro lindol, which is pwede. Pwede po mga kapambira kasi sad to say, frankly speaking, mga kapambira, tayo mga Pilipino ay nalulugmok po tayo sa idolatry. Yes po. Hindi ko po gustong patamaan kung ano man po kayo, kung ano man po yung kinabibilangan ninyo. Pero sad to say po talaga, tayo po mga Pilipino ay nalulugmok po sa idolatry. Minsan, yung mga kalamidad ay isa pong warning sa ating mga tao. Isa pong warning yan na tayo po ay magbalik loob sa Diyos at hanapin natin kung sino ba talaga yung tunay na Diyos na dapat nating sinasamba. Kasi totoo po yung sinasabi niya na tayo ay nalulugmok sa idolatry. Agree po ako dyan, kay Hinirang. Bagaman hindi po lahat, kasi yun nga, may mga verses siyang hinahanap, pero pinapresent ko naman po sa inyo. Ito po ay information lang. Hindi po ako nakikipagtalo kay Hinirang. Gusto ko lang pong i-correct yung mga information sa social media at gusto ko maging part yung channel ko para magkaroon ng kapakipakinabang at maging kapakipakinabang inyong naririnig. Hindi po tayo, alam niyo naman, mas palasak or mas takam na takam yung maraming kababayan natin sa mga issue-issue. Yes, kaya po ito, sa tingin ko, mas makabuluhan itong mga ganitong bagay. So, hindi ko po sinasabi na ako ay nag-chismis ng mga nakaraan. Hindi ko po sinasabing gano'n. Kasi sinikap ko naman po, lahat po ng sinasabi ko ay may reference. So, meron po tayong pinagbabasihan. So, based on facts po tayo at may reference tayo. Okay, tuloy tayo dito. Puro sakuna. Mhm. Puro paghihirap. Puro pangaalipin. Okay. Dahil kayo, mga nagmamagaling kayo, Mhm. kayo ang nagkulang sa kaalaman. Kayo ang idolatry. Kayo ang sumasamba sa Lord nyo, sa Lord nyo. Kahit yung Lord na yan, pinagbabawal yan dahil ang salitang Lord ay Baal. Sumasamba kay Baal. Paano naging Baal ang salitang Lord? Ano yata yun? Conspiracy na yata po yan. Yung Lord daw po ay Baal. Siguro sa translation, medyo may narinig na kasi akong ganyang conspiracy na ang Lord daw ay Baal. Narinig ko na rin yan. Okay. Ako sumasamba sa Ama na siyang lumikha ng kalikasan. Ako pa binabas nyo. Okay.
Okay? Pasintabi lamang po sa mga antingero. Mabuhay po ang ating pananampalataya sa Ama na siyang lumikha. Mhm. Walang maganda yung niya, maganda po yung paniniwala niya na merong Diyos na lumikha at yun yung sinasamba niya. Kaya lang hindi pa siya nagka-come up dun sa idea na ano ba yung pangalan ng Ama. Opo, kasi kung ikaw ay merong ama, mas maganda siguro alamin mo kung ano yung pangalan ng ama mo. 'Di ba ikaw ay anak, sino yung tatay mo? Para kilala mo talaga siya mga kapambira. So 'yan lang po ha. Kung meron po kayong sinasamba na hindi niyo kilala, ama lang ang tawag ninyo, alamin niyo kung sino yung ama. Kasi tatanungin namin kayo, sino ba yung ama mo? Eh, basta ama, sino nga yung ama mo? Gano'n lang yung tanong pala, ulit-ulit lang yun hangga't di niyo nasasagot. Sino nga yung ama mo? Anong pangalan ng ama mo? So, and given naman sa Biblia, marami pong binigay na pangalan. Okay, may mga binigay pong pangalan. Okay, may mga binigay which means ibig ko pong sabihin hindi marami na maraming tao or maraming identity. Ang ibig pong sabihin, marami pong pangalan patungkol dun sa isang Diyos na yon na tinutukoy. Okay, yun po ang ibig kong sabihin. So yun lamang po mga kapambihira. So hopefully ay meron tayong natutunan dito. Meron din tayong makukuhang lesson sa kanya. Kasi sinasabi niya na yung nangyayari daw pong lindol sa atin is a warning or resulta ng idolatry, which is kung ating ninilay-nilayin, aminado po tayo diyan, tayong mga Pilipino ay nalulugmok sa idolatry. Yes po, napakaraming piyesta ang pinagpepiyesta. Ngayon po ay Halloween. Maraming mga feast which is patungkol kung kani-kaninong mga personalidad o kung kani-kaninong mga pinatutungkulan, pero nakakaligtaan yata yung dapat pagtuunan ng pansin or dapat bigyan ng pagsamba at papuri at pagpaparangal kundi doon sa ating nag-iisang Diyos. So yun lamang po mga kapambira. So kung meron po kayo natutunan, please like and share this video para po ma-spread natin yung awareness sa mga tao. Hindi ko po ini-insist yung religion ko, yung religion niya. Wala pa akong ano. Ang gusto ko lang po yung information makuha po natin kasi ako po naniniwala as long as kay Jesus Christ po tayo sumasamba, si Jesus Christ po yung ating pinaglilingkuran, wala po tayong magiging problema. So yun lamang po. God bless and see you on my next vlog. Bye-bye!